Hello po sa inyong lahat. So magandang araw. Makalikot po. So share ko lang sa inyo guys kung paano ko nakuha itong aking Google AdSense pin. So itong inaantay natin mga small YouTuber ma-receive natin ang ating Google pin. So alam natin challenge talaga na makakuha ng 4,000 watts hour at siyempre yung 1,000 subscriber natin. Pero mas mahirap yung 4,000 watts hour. So talagang mahirap siyang ma-receive. Okay? Kasi hindi naman pansinin basta yung ating mga videos, saka napakadami na ng mga YouTuber. Okay? Pero dahil dyan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at siyempre sa mga subscriber natin at sa mga nanonood ng ating YouTube channel. So maraming salamat guys sa suporta. Okay? So yun na nga po, June 26, 2022 na abot na natin yung ating more than 1,000 subscriber. Actually 1,000 yung required plus 4,000 public watch hour. Okay? So take note po, within 12 months yung 4,000 watch hour. So yung lalabis doon, nadidida. Kaya pag tinignan natin sa ating YouTube Studio, 12 months po yung ating duration na titingnan. So kapag na-receive naman po natin, magme-message agad nga si YouTube. Okay, the same time, nun din lang po tayo gumawa ng Google AdSense, although pwede natin siyang i-advance kahit hindi pa tayo monetize. So, tsaka lang po ako nag-apply sa ating Google AdSense. Then, after 2 days, 28, so tayo po ay monetize channel na. So, ganun kabilis mag-reply si YT, basta walang problema, walang mga copyright yung ating channel. Okay? So, paggagawa ng Google AdSense, meron pong tax declaration doon. So, meron naman mga video related dyan. Ang kinakailangan natin yung ating TIN number plus outside US po yung ating i-apply. Okay? So, nagkaroon po tayo ng copyright during that period. May na-upload nga po tayong video at nagkaroon ng copyright claim. So, kapag monetize na po tayo, hindi automatic siya mag-a-appear na public. So, meron pong warning sa atin. Chine-check po muna. May verification check si YT kung walang copyright claim para hindi tayo magkaroon ng problema. So, yun po ang kagandahan. Bali, ganito po yung nangyayari. Yun nga guys, kapag nakapag-upload na tayo ng video, before maging public yan, chine-check muna siya ni YT. It's either kung malaman kung tayo ay mayroong copyright claim or not. Kapag wala tayong copyright claim, so, pwede na natin siyang public. Kung may copyright claim naman, there's a certain things na pwede natin gawin para mawala yung copyright claim. Meron din mga option doon. Okay? So, i-mute mo lang yung sounds kung sounds yung naging dahilan ng ating copyright claim. Okay? Kung wala, public naman, punta tayo sa ating YT Studio. Sa YouTube Studio natin mismo sa YouTube channel. Click lang natin yung ating profile pics. Then, go to YouTube Studio, puntahan natin yung ating video, then dun sa 3 dots pwede tayo mag-edit. So dun sa pag-edit natin, select natin yung edit video, nandun pwede natin siyang i-public. At the same time, pwede natin i-monetize yung video. So i-on lang natin yung monetization, then merong mga selection ng ads. Pabayaan yan lang si YT kung anong ads. So meron 4 ata yun. Okay? So, kapag na-edit natin, antayin natin siya hanggang lumabas yung mag-successful yung pag-edit natin. Then, kapag naging okay na, magkakaroon na ng $sign yung ating video, which means handa ng kumita si video natin. Okay? So, yun guys. Regarding copyright. Ito nga sa identity verification, July 17. So, pinadalan tayo ng message again para sa identification verification, then nag-picture tayo ng ID. So kinakailangan malinaw ang kuha natin ng ating valid ID kasi nung second day hindi ako na-approve, so pinadalan uli ako, nagpadala uli ako ng picture. Then after that, yun nga, naging na-verified naman siya at nag-successful nung 18. Kailangan malinis yung kuha natin ng ating photo. Okay? By the way guys, yung identity verification magiging available lang once na maabot na natin yung $10 threshold na kita natin sa ating YouTube channel. So kung paano i-check yon, ganito yun guys.
So, share ko rin sa inyo guys kung saan ako nag-check nung income ko, yung actual income. Kasi minsan hindi nga agad dito nagre-reflect, dahil na sinabi ko hindi agad dito nagre-reflect yung sa Google AdSense. So, kung meron tayong ito, simulan natin dito, open natin yung YouTube natin. So, kapag tayo nag-upload nga ng video at nag-start na tayo mag-vlog, so mas maganda meron din tayong YouTube Studio. Okay, so sa YouTube Studio natin, pag click natin yung ating profile pics, so kung naka-connect na yung ating YouTube Studio, so click lang natin yung ating YouTube Studio. So nandito na halos lahat ng information kahit hindi ka na pumunta dun sa Chrome. So yan, dito makikita natin yung ating mga videos na in-upload, kung ilan ang views. Ayan. Nandyan din sa bandang baba kung makikita natin kung sino mga nag-comment, yung mga recent na comments. So dyan ma-check natin yung ating mga videos uploaded. Okay. So isa pa, pag bumalik tayo sa taas, so dito sa view more, okay, dito natin makikita yung iba-ibang yung analytics natin. Okay. So, andito yung real time, katulad sa real time. So, 48 hours na nag-view sa atin. Makikita din natin yung option. Pwede sa 6 minutes kung ilan yung nag-view sa ating mga videos. Okay? So, ito yung maganda dito. Itong sa taas, itong revenue. Okay? So, sa revenue, yan, makikita natin yung graph. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, June, so, na-monetize ako nung June na 18 ata yun o 28. So yun yung ating kinita, yung $2 na yun, July, then itong ongoing August. So hindi agad to nagre-reflect pagdating dun sa Google AdSense. So gaya na sinabi ko doon, between 7 to 10th of the month nung sunod na month. So dyan natin makikita. Dito din natin makikita sa top earning contents kung alin yung ating mga video na kumikita ng sunod-sunod yung amount, kung alin yung mas malakas magpasok sa atin ng income. Napansin ko dito, kung alin yung pinakamaikli kong video, siya yung pinakamas malakas magpasok ng revenue. So nandyan din kung alin yung ating kung alin ang ating yung mga revenue sources natin, kung alin yung kung saan nagmumula. Dito naman sa mga bansa kung saan mas malaki yung bayad, kapag doon pinanood yan, mapapansin nyo, Australia, Finland, nasa ibabaw. Pang medyo malayo pa yung Philippines. So kaya mas maganda kung ang video natin ay napapanood sa ibang bansa. Okay? So yan, share ko lang sa inyo to. So yun muna. So ito nga guys, nakuha ko na yung aking Google AdSense PIN noong August 4. Almost 17 days after tayong naging successful sa identity verification. So after that, siyempre in-enter na natin ang ating PIN. So yun lang naman ang laman ng envelope na yan. Then nagkaroon na tayo ng successful address verification. Okay? So after that, check natin ang ating mga payments. Yung payments sa atin, meron pa rin isang certain na percentage para maging available naman yung payment method. So doon natin i-enter kung saan natin gusto matanggap yung ating salary. So mag-aantay tayo na maka $100.